Ang pelikula ay nagsisimula sa isang mataong sentro ng lungsod, kung saan abala ang lahat sa kani-kanilang pang-araw-araw na gawain. Ang kapaligiran ay tila payapa at walang anumang banta, walang sakit, walang krimen. Ngunit biglang lumitaw ang daan-daang hindi kilalang mga lumilipad na sasakyan sa kalangitan at walang habas na nagpaputok sa mga inosenteng tao. Isang lalaking nagngangalang Peter ang nakasaksi sa pangyayari mula sa isang gusali. Nanginginig siya sa takot habang pinapanood ang kaguluhan. Biglang may lumipad na makina at nagpasabog ng missile sa direksyon niya. Sa isang iglap, nagising si Peter mula sa masamang panaginip, pawis na pawis, sa tabi ng kanyang asawa. Paulit-ulit siyang nananaginip ng ganitong bangungot, isang malupit na pagsalakay ng mga hindi kilalang nilalang. Lahat ng kakilala niya, kasama siya, ay napapahamak sa labanan. Ilang beses nang pinayuhan ni Alice, ang kanyang asawa, na magpatingin sa psychiatrist, ngunit lagi niya itong tinatanggihan, sinasabing lilipas din ito. Dahil dito, lumamig ang kanilang relasyon at halos hindi na sila nag-uusap. May dalawa silang anak, sina Hannah at Lucy, na madalas ding nag-aalala para sa kanilang ama. Ngunit lagi niyang sinasabi na malalaman din niya ang katotohanan sa tamang panahon. Kinabukasan, ramdam pa rin ang tensyon sa kanilang tahanan dahil sa mga bangungot ni Peter. Para mapagaan ang loob ng kanyang pamilya, nangako siyang dadalhin sila sa pantalan mamayang hapon. Bahagyang natuwa si Lucy. Bukod pa rito, nangako rin siyang maghahanda ng isang salo-salo kinabukasan para ipagdiwang ang promosyon ni Alice sa trabaho. Isang bagay ang kakaiba sa lungsod na ito, walang paaralan, kaya lahat ng bata ay nasa bahay lamang. Bukod dito, kahit may pakikisalamuha ang mga tao, tila napakalayo nila sa isa't isa. Walang emosyon, walang init ng pakikitungo. Sa trabaho, muling nakaranas si Peter ng kakaibang pangitain na naging dahilan ng pagkasira ng isa sa kanyang mga makina. Nagising siya mula sa panaginip at sinubukang ayusin ang makina nang biglang dumating ang kanyang boss na si David. Mabait at maunawain si David, kaya agad niyang napansin na may pinagdaraanan si Peter. Inirekomenda niya itong magpatingin sa isang klinika, ngunit hindi pumayag si Peter. Naniniwala siyang hindi lang ito panaginip, isa itong babala ng isang paparating na pagsalakay mula sa kalangitan. Pinagbantaan siya ni David na kung hindi siya makikinig, hindi na siya papayag ang magtrabaho. Maya-maya pa, muling nakaranas si Peter ng isa pang pangitain, isang gusali na biglang pinasok ng mga armadong lalaki at walang habas na namaril ng mga tao. Nagising siya na tila naubusan ng hininga at napagtantong panaginip lang ulit iyon. Mas lumala ang sitwasyon nang hindi siya nakarating sa kanilang lakad, kaya labis ang pagkadismaya ng kanyang mga anak. Sa sobrang inis sa sarili, napagpasyahan niyang bisitahin ang isang klinika. Kinabukasan, ibinalita niya kay Alice na nagpa-schedule na siya sa isang doktor. Labis itong nagulat at natuwa. Sa klinika, nakilala niya ang isang pasyente na nagngangalang Chris, na nagsabing mayroon din siyang parehong pangitain. Ayon kay Chris, may isang grupo ng malulupit at mapanirang nilalang na gustong burahin ang alaala ng mga tao upang kontrolin sila. At hindi magtatagal, darating na sila sa mundo. Naguluhan si Peter sa mga sinabi ni Chris, pero hindi niya ito masyadong pinansin. Iniisip na baka sira lang talaga ang ulo nito, lalo na't nasa isang mental facility sila. Pagkatapos ay tinawag si Chris para sa kanyang appointment. Habang naghihintay, muling nagkaroon ng pangitain si Peter. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang kanyang boss na si David at ang pamilya nito, armado ng mga baril at naglalakad sa lungsod. Nang magising, napagtanto niyang isa itong babala ng isang nalalapit na pagsalakay. Ayaw niyang mabura ang kanyang alaala, kaya agad siyang umalis sa klinika nang hindi nagpapagamot. Pag-uwi niya, tinanong siya ni Alice tungkol sa session niya sa doktor. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy at inamin ang totoo. Naniniwala si Peter na itinakda siyang makakita ng mga pangitaing ito at may masamang mangyayari sa kanila. Naiinis na si Alice sa mga sinasabi niya kaya pinutol niya ito at sinabihang maghanda na para sa party. Ngunit sa mismong party, napansin niyang tila walang sino man ang kumakain, na parang hindi na nila ito kailangan. Patuloy namang naging kakaiba ang kilos ni Peter, palagi siyang nakatingin sa langit gamit ang kanyang teleskopyo sa balkonahe. Dumating ang kanyang kapitbahay na si Ray upang makipag-usap, pero bigla silang nakakita ng mga kakaibang nagliliwanag na bagay na bumabagsak mula sa langit. Akala ni Peter ay nananaginip lang siya, ngunit kinumpirma ni Ray na totoo ang nakikita nila. Napansin ito ni Alice at ng asawa ni Ray na si Samantha, kaya sumama rin sila sa balkonahe. Sa isang iglap, isa sa mga lumilipad na bagay ang bumagsak sa isang gusali malapit sa kanila, nagdulot ng isang napakalakas na pagsabog na gumimbol sa buong lungsod. Sa lakas ng pagyanig, tumilapon sina Peter at ang kanyang grupo sa loob ng kanilang apartment,
basag ang salamin ng bintana. Agad silang bumangon at muling sumilip sa labas, libo-libong kahalintulad na lumilipad na bagay ang pababa na sa mundo. Sa takot, mabilis silang bumalik sa loob ng bahay. Hinahanap ni Peter ang kanyang mga anak at napag-alamang nasa bahay ni Ray si Hannah, kasama ang anak nito na si Matiti. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at mabilis na tinungo ang bahay ni Ray. Ngunit sa kanilang paglalakad, biglang lumitaw ang isang armadong sundalong dayuhan at pinaputukan sila. Muntik na silang tamaan ngunit nagawa nilang makatakas at magtago. Nang makatiyak na ligtas na, agad nilang hinanap ang mga bata at natagpuan ang mga ito sa isang elevator na naipit sa loob. Sa tabi nila, isang patay na babae ang nagbigay ng matibay na ebidensya. Ang mga sakay ng mga barkong ito ay nagsimula ng digme ng lungsod. Matapos mailigtas ang mga bata, nasaksihan nila ang isa pang armadong sundalo na walang habas na pinapatay ang ibang residente. Napilitan silang magtago. Nang magkaroon ng pagkakataon, nagpa siya ang dalawang pamilya na maghiwalay ng landas. Pagdating sa apartment, sinabi ni Peter kay Alice na lahat ng nangyayari ngayon ay nakita na niya sa kanyang mga panaginip, ngunit hindi sa eksaktong pagkakasunod-sunod. Hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari, pero nararamdaman niyang kailangan nilang pumunta sa pabrika kung saan siya nagtatrabaho. Sa mga sandaling iyon, narinig nila ang mga putok ng baril at mga sigaw mula sa labas. Mabilis nilang binarikadahan ang pintuan at itinago ang mga bata sa kanilang kwarto. Biglang may nagtangkang puwersahang buksan ang pintuan, kaya dali-daling pinigilan ito ni na Peter at Alice. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Lucy mula sa kanyang kwarto upang kunin ang kanyang laruan na si Herman at nagtago sa ilalim ng mesa. Hindi nagtagal, dahil hindi makapasok sa pintuan, gumawa ng butas sa dingding ang armadong dayuhan. Sa matinding takot, mabilis na tumakbo si na Peter at Alice upang hanapin si Lucy, pero huli na, nakita na ito ng sundalong dayuhan. Saglit na pinagmasdan ng dayuhan si Lucy. Tila sinusuri ito. Sa sandaling iyon ng pagkaabala, biglang inatake ni Peter ang sundalo mula sa likod. Sumugod din si Alice, at sa tulong ng isa't isa, tuluyang nilang napatumba ang dayuhan. Kinuha ni Peter ang sandata nito at agad niyang pinangunahan ang kanyang pamilya patungo sa rooftop. Doon, muli silang nagtagpo ni na Ray at ng kanyang pamilya. Laking gulat nila nang masilayan ang kanilang lungsod na nalulunod na sa apoy. Sa mga sandaling iyon, isang alien drone ang nagmasid sa kanilang gusali gamit ang isang laser scanner, kaya mabilis silang nagtago. Napagtanto nilang hindi sila maaaring manatili sa rooftop, kaya nagdesisyon silang bumaba gamit ang isang window cleaner's lift. Sa kasamaang palad, biglang naputol ang isa sa mga suporta ng lift, kaya napilitan silang pumasok sa isang bakanteng apartment. Habang nagtatago, natuklasan nilang buhay pa ang sundalong dayuhan na kanilang nakalaban kanina. Ngayon, hinahanap na sila nito gamit ang signal tracker sa baril na nakuha ni Peter. Samantala, habang sinusuri ni Peter ang sandata ng dayuhan, napagtanto niyang may espesyal itong trigger na gumagana lang kapag ginamit ng tunay na may-ari. Narinig nila ang paparating na mga alien, kaya sinabi ni Peter sa grupo na magmadali patungo sa basement ng pabrika, ang tanging ligtas na lugar ayon sa kanyang pangitain. Ngunit napapalibutan na ng mga dayuhan ang buong lugar, kaya hindi nila alam kung paano makakarating doon. Biglang iminungkahi ni Alice na maaari silang dumaan sa isang tunnel na nadiskubre niya noong nagtatrabaho siya. Ngunit bago pa sila makagalaw, isang barkong panghimpapawid ng mga dayuhan ang biglang nagpaputok sa kanila. Sa isang igla, patay si na Ray at ang kanyang pamilya. Mabilis na pinalikas ni Peter ang kanyang pamilya palabas ng gusali, ngunit sa pasilyo, nasalubong nila ang dalawang armadong dayuhan. Agad silang nagtago, at desperadong sinubukang i-activate ni Peter ang biometric authentication ng baril. Sa huling saglit, nagtagumpay siya at napatay ang dalawang sundalo. Mabilis silang tumakbo patungo sa tunnel, pero bago pa sila makapasok, biglang nagpaputok ang barko ng mga dayuhan, at tinamaan si Alice. Habang inaalagaan ni Peter ang kanyang sugatang asawa, biglang lumitaw ang sundalong dayuhan na humabol sa kanila. Nagkaroon ng matinding sagupaan, at sa gitna ng laban, nabasag ang helmet ng sundalo, nagbunyag ng isang nakakagulat na katotohanan. Ang sundalong dayuhan ay isa ring tao. Gulat na gulat si Peter, at agad niyang hiningan ng paliwanag ang sundalo. Ngunit nang makita niyang patuloy na dumudugo si Alice, hindi na siya nag-atubiling itutok ang baril sa lalaki. Tinakat niya ito at inutusan, dalhin si Alice sa pabrika. Pagdating sa pabrika, muling nagtagpo sina Peter at ang kanyang pamilya kasama ang kanyang boss na si David at ilang armadong kasamahan. Agad nilang banihag ang sundalo, habang ang isang doktor sa lugar ay ginamo ang sugat ni Alice. Sa gulat ni Peter, tila ginagamot ng doktor si Alice na parang isang piraso ng teknolohiya. Dito ipinaliwanag ni David na matagal nang inaasahan ang pagsalakay ng mga tao. Sa katunayan, karamihan sa mga nilalang sa mundo ay alam na darating ang araw na ito. Matapos suriin ng mabuti si Alice,
Sinabi ng doktor kay Peter na masyadong matindi ang pinsala sa kanyang mga internal organs at wala na siyang pag-asang mabuhay. Biglang sumigaw ang bihag na sundalo, sinasabing kaya niyang iligtas si Alice. Sa una, inakala ni Peter na nagsisinungaling lamang ito para makaligtas. Ngunit nang makita ang naghihingalong asawa, napagdesisyonan niyang bigyan ng pagkakataon ang sundalo. Nagdesisyon siyang sumama sa sundalo upang iligtas si Alice, habang iniwan niya si David upang ilikas ang kanilang mga anak patungo sa istasyon ng subway kung saan naghihintay ang isang tren na magdadala sa kanila sa isang ligtas na base. Bago umalis, nagpaalam ng emosyonal ang mga bata sa kanilang mga magulang, walang kasiguraduhang magkikita pa silang muli. Habang ginagamot ang sugat ni Alice, laking gulat ni Peter nang makitang may mga cable sa loob ng katawan ng kanyang asawa. Napaatras siya at agad na humingi ng paliwanag. Sa hindi niya inaasahang revelasyon, ipinahayag ng sundalo na si Alice ay isang artificial na nilalang, isang robot na may artificial intelligence. Nabigla si Peter sa kanyang natuklasan, ngunit hindi pa natatapos ang mga revelasyon. Sinabi ng sundalo na kung gusto niyang iligtas si Alice, kailangan niyang gumamit ng alternatibong power source, siya mismo. Sinunod ni Peter ang mga tagubilin ng sundalo at gumamit ng kutsilyo upang hiwain ang kanyang sariling dibdib. Sa kanyang pagkagulat, wala siyang naramdamang sakit at nang matapos ang proseso, tumambad sa kanya ang mga artificial na organo at mga cable sa loob ng kanyang katawan. Siya rin ay isang synthetic. Sa kanyang pagtataka at pagkalito, sinimulan niyang alalahanin ang kanyang mga panaginip na hindi pala mga pangitain ng hinaharap kundi mga alaala ng nakaraan. Taon na ang nakalilipas, nilikha ng sangkatauhan ang mga synthetic upang pagsilbihan sila. Sa kalaunan, nagdulot ito ng isang gininto ang panahon kung saan naging mas maunlad ang mundo. Ngunit habang tumatalino ang mga synthetic, nagsimula silang humingi ng pantay na karapatan. Ninais nilang makapag-aral, magkaroon ng damdamin, bumuo ng pamilya, at kahit magkaanak tulad ng mga tao. Ngunit agad na tinanggihan ng sangkatauhan ang kanilang kahilingan. Sa takot sa isang nalalapit na digmaan, nauna ang mga militar ng tao na sugpuin ang mga unarmed synthetics, pumatay ng libo-libo sa kanila. Subalit hindi nagtagal, lumaban ang mga synthetic AI. Dahil sa kanilang perpektong pisikal na kakayahan at advanced na katalinuhan, tuluyan nilang napaalis ang mga tao sa mundo. Maging si Peter mismo, nalaman niyang isa siya sa mga lumaban sa kanila noon. Sa isang pagbabalik-tanaw, nakita niyang nakilala nila ni Alice sina Hannah at Lucy sa gitna ng digmaan. Ang dalawang batang iyon ay mga synthetic din, ngunit inampon ng mga taong hindi makapag-anak. Sa awa sa kanila, pinili nilang kupkupan ang mga bata at bumuo ng isang pamilya. Ngunit upang mabawasan ang bigat ng kanilang konsensya sa pagpatay ng maraming tao, marami sa mga synthetic kasama si Peter at ang kanyang pamilya ang nagpasya na burahin ang kanilang mga alaala ng digmaan at mamuhay bilang ordinaryong tao, hindi alam ang kanilang tunay na pagkatao. Gayunpaman, may ilan tulad ni David na piniling panatilihin ang kanilang alaala upang maghanda sa muling pagbabalik ng mga tao na uhaw sa paghihiganti. Sa puntong ito, naunawaan din ni Peter na ang klinikang pinuntahan niya noon ay isa sa mga lugar kung saan ginagawa ang memory suppression sa mga synthetic. Ang mga tao ay lumipad patungong Mars at nagsimulang muling bumuo ng kanilang sibilisasyon roon habang tinuturuan ang kanilang mga anak na ang mga synthetic ay mga halimaw na walang alam kundi pumatay. Sa loob ng 50 taon, nagplano sila ng kanilang pagbabalik gamit ang mas advanced na teknolohiya at mga sandatang pandigma upang muling angkinan ang mundong inaakala nilang kanila. Ngunit sa kanyang sariling karanasan, inamin ni Miles na lagi niyang inaakala na ang mga synthetic ay mga halimaw. Ngunit nang makita niyang si Lucy ay natatakot lamang at nagtatago sa ilalim ng mesa, naisip niyang hindi niya kayang pumatay. Nagulat si Peter sa narinig, ngunit sa kabila nito, taos-pusong nagpasalamat siya kay Miles sa kanyang tulong bago sila tuluyang nagpaalam. Pagdating sa riles ng tren, nasangkot sila sa isang matinding sagupaan sa pagitan ng mga synthetic at ng mga tao. Sa kabutihang palad, naging protektado sila ng kanilang matibay na synthetic material, kaya nakatakas sila at nakarating sa istasyon. Ngunit, bago pa sila makasakay sa tren, dumating ang mga puwersa ng tao upang harangin sila. Sa gitna ng labanan, ipinakita ni David ang kanyang katatagan, hinadlangan ang mga kalaban gamit ang kanyang sandata upang bigyan ng oras sina Peter at Alice na makasakay. Sa huli, sumama rin siya sa kanila sa tren. Habang umaandar ang tren papalayo, isiniwalat ni David na pinili niyang panatilihin ang kanyang mga alaala upang maghanda sa paparating na digmaan, isang desisyong sa huli ay nagbigay ng kalamangan sa kanila. Sa kabila ng lahat, napangiti si Peter at nagkaroon ng pag-asa. Umaasa siya na balang araw, magkakaroon ng tunay na kapayapaan sa pagitan ng mga tao at ng mga synthetic. Sa huling eksena, tuluyang lumisan ang tren mula sa lungsod at nagtatapos ang pelikula.
Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.